Good morning guys and welcome to our page, Get Insured with Jeff and Kay. So ngayong araw na to, meron tayong kaibigan na nag-message sa atin sa Facebook. At ang tanong niya about comprehensive car insurance. Meron siyang nabili na second-hand car at ang sabi ng seller meron pa daw tong comprehensive car insurance. Ang question niya kung okay na daw ba yung comprehensive car insurance na yon or kailangan pa niyang kumuha ng bago. So para sa mga gustong kumuha ng mga second-hand cars or gustong bumili ng second-hand cars, dito po sa Pilipinas, when you buy a second-hand car at meron na pong insurance yung sasakyan, comprehensive car insurance, do not assume na pag binili mo yung sasakyan, automatically matatransfer po sa inyo yung pangalan ng insurance policy. Hindi po ganun. By default, ang may-ari pa rin po ng insurance policy na yon ay yung previous owner ng sasakyan or yung seller. Ngayon, pag ganyan ang case, ang risk po dyan, hindi ka pwedeng mag-claim sa insurance company kasi technically, hindi po ikaw yung may-ari ng insurance policy. Kung may aksidente na mangyayari after the sale of the vehicle at hindi pa natatransfer yung ownership ng policy, the insurance company can legally deny the claim. Marami pong nangyayaring ganyan at nakakalungkot kasi akala ng mga kababayan natin pag bumili sila ng second-hand na car at insured pa, automatically natatransfer sa kanila yung insurance policy. Hindi po siya ganun. At para maiwasan natin to, ito po yung mga tips na kailangan po ninyong gawin. Ipa-flash natin sa screen. So para maiwasan po natin yung mga ganitong abala at syempre additional gastos sa part po natin, kung may insurance na yung nabili nating sasakyan, ito po yung mga gagawin natin. Number 1, kailangan mong kunin yung kopya ng insurance policy doon sa seller. Number 2, alamin po natin kung sino po yung insurance provider or yung insurance company. Number 3, kontakin po natin yung insurance company or pwede po tayong bumisita sa branch office na pinakamalapit sa inyo para mag-request po tayo ng endorsement of policy. Tandaan nyo po ang kailangan nyong gawin. Endorsement of policy na kailangan po nating i-transfer yung insured from previous owner of the car sa pangalan ninyo. At syempre, pag magpapa-endorse po tayo, si insurance company naman po ay may mga nare-require na mga dokumento. Ano naman po yung kailangan ninyong dalhin sa insurance company? To save time, bago kayo pumunta doon, i-prepare nyo na po itong mga dokumento na to. Ipa-flash po natin sa screen. So number 1, dalhin po natin yung kopya ng